Sawa ka na rin ba sa maraming charger na nakalagay sa bag mo, gamit-gamit mo sa laptop, phone, at sa tablet mo? Pwes, itong video na to is meron akong solusyon para dyan sa problema mo, gaya ng mga ganito at iba pang mga charger na ginagamit mo, hindi mo na kailangan yung paisa-isa na ganito. Mayroon tayong i-review na isa sa pinaka-powerful at compact na charger ngayon. Ito lang naman yung Chuktek 10 Ultra Charger. Tara, pag-usapan natin sa video na to. Ito nga pala yung Chuktek 10 GaN Charger Ultra. So meron siyang 1.57-inch TFT na smart screen. Okay, so ito yung manual. Maganda yung kanyang kasamang cord kasi nga braided na rin siya. Oh my God, look at that, man. God, sobrang ganda ng Chuktek 10 Ultra na to. So makikita nyo nga dito is meron siyang 4 na port, 3 Type-C, tsaka meron siyang USB-A. For each port, like sa Type-C 1 is meron siyang 120 watts max at sa Type-C 2 is meron siyang 120 watts max at sa Type-C 3 is meron siyang 44 watts max at sa kanyang USB-A meron siyang 33 watts max. Okay, so meron dito is yung Chuktek nakalagay. Premium na premium yung itsura niya. Sa video na ito mga pangs, ipapakita ko nga pala sa inyo yung paggamit ko netong 10 GaN Charger Ultra. Saan gagamitin ko dito yung laptop, yung tablet, at yung cellphone na ginagamit ko. Gaano nga ba kalakas itong Chuktek? Mapunta na tayo ngayon sa key features niya. So, meron nga tong up to 120 output na kayang mag-charge ng laptop like MacBook. So, meron nga pala tong 4 na ports na meron 3 USB Type-C, isang USB-A. Makikita nyo nga rin pala dito mga pangs is yung kanyang smart display. Makikita mo rin yung real-time charging wattage. Compact GaNTech. Maliit pero malakas. Portable plug. Travel friendly. Isa sa mga nakita ko naman talaga etong charger na to. So, kumuha ko dito ng saksakan. Wow, ganda. So, dito mga pangs, makikita nyo nga rito yung watts, 0. Puro lahat 0 siya. Meron siya dito, ay nakalagay dito yung Chuktek, tsaka meron siyang Bluetooth, oh. Saksak natin to. Then, makikita nyo rito, ano, Apple cable. So, nag-charge na siya. So, ngayon, nakikita nyo naman is, gumagana siya, nasa 22.5 watts na siya. 24, hanggang pataas sa patasan. So, 33.6. Ganyan yung tumatakbo yung watts niya. Depende kasi yan sa phone na ginagamit nyo. Try nyo rin dito mga pangs kung may mga iba pa kayong gadgets na pwedeng i-connect dito na pasok-pasok dun sa watts. Ayun, nakikita nyo tumataas yung mismong watts niya, 37 watts, 36. Pinakamataas na itaw, 37.8. So, makikita nyo rito is yung kanyang total output na watts. Ito, i-click nyo lang to. Makikita nyo naman dito is yung temperature niya, control is excellent. So, nakikita nyo rito yung temperature niya. So, ibig sabihin, okay pa. Napakita ko nga rin pala sa inyo kung paano nga pala mag-connect sa mismong application ng Chuktek 10 Ultra. Mag-download lang kayo ng mismong Xiaomi app. So, mag-download lang kayo ng mismong application ng Xiaomi at eto na po siya. Kapag nakabili kayo maapangs ng mismong Chuktek 10 Ultra, dahil itong Chuktek 10 Ultra is sa mainland China siya. So ngayon, punta kayo sa profile, then punta kayo dito sa may additional settings, and then punta naman kayo dito sa region. Gawin nyo lang is yung China mainland. Okay? Then, after then, once na i-connect nyo nga pala to, kailangan nyo siya naka-open. Saksak nyo siya. Naka-open na siya. Ito yung pinaka-display niya. Kung gusto nyo i-connect sa mismong application, punta lang kayo sa waiting for pairing. Ngayon, add device kayo. Makikita nyo. Ayan siya. I-connect nyo lang siya. Start adding. Then, click. Hintayin nyo lang siya mag-continue hanggang sa, ayan na, device connected, standard verification, hanggang sa mag-connect na siya. And nakikita nyo, meron siyang AI mode, Chuktek GaN Charger Ultra. Then, saksak natin to. So, ngayon, makikita nyo rin dito sa mismong app, makikita nyo rin kung ginagamit nga ba yung mismong Chuktek 10 Ultra. So, nakikita nyo dito, 18 watts sa C1. Accurate na accurate yun ha. Kung ano yung lumalabas dito, ganun din lalabas dito. Medyo may pagkadili lang sa screen dito. Kung makikita nyo naman is working siya.
Then dito rin, saksak naman natin sa kabila, sa baba. Dito naman siya nakasaksak sa C2. 8.8 watts, ganun din dito. Then makikita nyo rin dito yung pinaka-current power niya. So yung power curve, kung gaano ba ka-stable, yung pinaka-power. Makikita nyo rin dito. Power, proportion, C2, 100%. Ibig sabihin, working siya. At yung C2, napakadali lang i-connect na itong ChookTech 10 Ultra para sa mga mobile device nyo or sa mga smartphone nyo. Yung apat na port is meron na siyang nakasaksak. Mapa C1, C2 at C3. So pinagsabay-sabay na natin siya. So ating watch winder, yan nakikita nyo umiikot. Yung laptop natin, yan working yan. At siyempre yung aking phone. Sabay-sabay na natin siyang sinaksak dito sa ating ChookTech 10 Ultra. Kung makikita nyo yung temperature niya is excellent pa rin. So, yung kanyang watts, napansin nyo naman, pabago-bago pa rin yan. And nakita natin is 62 point something. Sa C1 is pabago-bago rin. At dito sa C2, nakikita nyo naman, meron siyang 44 watts. Okay, yung pumapasok. And depende yan mga pangsa. Yung sa C1, depende. Hindi ko man lang siya nakita na umabot ng 100 something yung watts. Okay. Sabay-sabay na natin sinaksak dito sa ating ChookTech 10 Ultra. Nakita nyo naman mga pangs na pinakita natin, stable naman yung kanyang output. Hindi nagbabagsak ng power kahit sabay-sabay nyo. So, ganun siya kaganda para sa akin. Based nga sa experience namin is talagang ang ganda nito. Kasi sabay-sabay talaga kami nag-charge. Ang dami naming phone na ginamit. Isa-isa kami nag-charge dito at di naman sumobra sa watts na output niya. Normal lang din talaga na umiinit pero hindi naman siya totally sobrang init. Saktong-sakto lang talaga. Mapunta naman tayo sa kanyang pros and cons. Okay, doon muna tayo sa pros. Malakas, kaya ang laptop, plus sabay-sabay ang pag-charge ng phone. Ito pa ay isa sa maganda. Compact, mas maliit, mas traditional yung kanyang charger. Isa sa pa nagustuhan ko, may display. Very useful to mga pangs kasi hindi lang siya gimmick. All-in-one na siya mga pangs. Kaya naman isa to sa mga marerecommend ko sa inyo na bilhin yung charger. Pagdating naman sa cons nito mga pangs, siguro presyo kasi nito ngayon hindi na siya totally kamahalan kumpara sa mga unang labas nito kasi nag-range na lang to mga nasa 2,000 plus. Kung umabot man to ng 3,000 plus, okay pa din dahil hindi siya cons. Kasi alam nyo bakit? Dahil maglalagay nga pala ako dyan ng link na pwede nyo gamitin ang aking YouTube voucher na ilalagay ko dyan kung saan mas makakalis kayo sa presyo. Medyo mararamdaman nyo lang naman din dito yung temperatura or yung pag-init niya pero hindi naman talaga siya as in sobrang init. Mararamdaman nyo na typical lang naman talaga kapag punong-puno siya at ginagamit nyo and mag-iinit talaga siya mga pangs. Pero kung phone lang, kung gagamitin mo lang siya sa phone, pang charge, may paggagamitan ka pang iba, pwede na rin. Ang gulo ko, di ba? Ito ang ChookTech 10 GaN Charger Ultra. Isa siyang 110 watts GaN charger. Perfect na perfect siya kung marami kang ginagamit na device. Para sa akin, not bad na rin to at kaya na rin talagang sumubay. Kasi yung iba na ganitong watts is sobrang mahal din. Pero eto, masasabi kong cheap na rin siya or mura na rin siya kung tutuusin. Eto mas maganda. Mas okay gamitin to kung marami kang device na ginagamit katulad ko. Kung gusto mo ng all-in-one charger na hindi ka bibiguin, check mo itong ChookTech 10 GaN Ultra. So sana nagustuhan niyo yung video natin at minsan lang tayo makagawa ng ganito at minsan lang din tayo makapagpakita ng ganitong adapter. Okay? Don't forget, like and subscribe and comment ka naman kung gusto mo ng mga ganitong video. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama at pagsuporta and peace.